Manggatong ba to? Parang pwedeng gawing lamesa to ah. Hoy, ano yan? Nagpaalam ka ba? Bali ang gagawin namin mga kapanalig, yung 1 meter, igigilid namin dito sa kanan. Liligo sana ako kanina, naisip ko wag muna eh. Para gumaling-galing naman yung ulo ko. Yung ubo. At saka yung sipon. Yo! Nandito tayo ngayon sa BFF Bruce. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung meron kayong mga paparating na okasyon na tulad ng kasal, birthday, binyag, at kahit anong okasyon pa, so pwede nyo kaming i-book dito sa BFF Bruce. Meron kami ditong mobile coffee at drink station na perfect para sa kahit anong okasyon. Meron kaming masarap na kape, milk tea at prop na siguradong magugustuhan ng inyong mga bisita. So ano pang hinihintay ninyo? Mag-book na kayo at hayaan ang BFF Bruce ay maging parte ng masayang selebrasyon. So para sa mga detalye, message lang kami sa aming page. Maraming salamat. Simulan ng magbulitan kasama si Nuit TV. Yon, isang mahangin na hapon na naman mga kapanalig. Welcome na naman sa panibagong vlog. Yung sinasabi kong makikita nyo sa next vlog to mga kapanalig. Sa susunod na dahil hapon na hindi kami agad nakakuha ng kawayan. Titingin muna tayo kung ano pa yung mga magagawa natin dito. Papuntahan natin sila Utol dun sa kabila. At saka si Kadede dahil may inaayos sila dun. Silipin lang natin. Let's go. Nililinis nila yung mga part ng doon sa lupa ni Paring Osili mga kapanalig no. Katulong si Utol, si Kadede. Naanohan na rin pala tong lupa ni Kuya Jun. Ang ganda talaga pag walang damo yung daan no, liwalas. Nakakamiss yung yung tanim na sili ni Utol dito. Hindi na nakapagtanim si Utol. Nung meron dito mga kapanalig, quality yung tanim na yon. Ang sarap ihalo sa mga ulam, kanya sa sinigang. Diba? Parang parang ibang klaseng siling green. Hindi siya basta-basta mga kapanalig, parang may lahi. Kumbaga foreigner. Si Utol nagwawalis-walis dito. Tol! Asipag mo naman. Yan. Oo, Paring Osili. Yan. Nililinis lang ni Kadede tsaka ni Kautol etong area. Para pag may bisita, mabait si Paring Osili. Pag marami daw bisita, pwede dito sa sa kanyang kubo. Safe na safe dahil maganda ang kubo ni Paring Osili, no? Maganda ang tawag dito, bubong. Kahit umulan, walang tulo. Taray ko. Sayang yung papaya dito, hindi na napitas Yung kay Ma'am Jane, punta kaya natin. Ma'am Jane, pwede po ba kaming humingi ng isang malaki? Pang lang namin, pang mukbang. Sayang naman baka baka tawag dito. Anuhin lang ng mga hayop, babulok lang, no? Mas maganda yung mapapakanabangan na. Anong lahi ba yung papaya na yon? Uy, anong lahi? Anong lahi ng papaya ni Ma'am Jane? Foreigner din, foreigner. British. May accent yun. Puntahan natin. Ang lakas ng hangin Taray ko. Katulad ng dati, ang vlog natin ay paikot-ikot lamang din Bukas na natin asikasuhin yung pinakahawakan doon Medyo mahaba pa naman ang araw dahil ngayon na 9. So bukas malamang Agis. Uuwi kasi kami ng 13 ng hapon. Dahil alam nyo na, araw ng mga puso, kailangan yung partner ng puso natin ay puntahan natin. Baka magtampo. Alright. Makapag-celebrate man lang tayo ng simple, di ba? Baba muna tayo dito. Ang daming panggatong Ang daming panggatong. Ayan. Panggatong ba to? Parang pwedeng gawing lamesa to Ito, lamesa tsaka upuan dun sa yung ginagawa nating tawag dito, yung tinaniman natin tsaka linagyan ng kawayan. Lalagyan lang ng paayan, dalawa. Dito Gawin ko kayong ulit to, orasan.
Katulad nung ginawa ko doon, hindi ko pa naaayos yun eh. Kailangan mapalitan ko yung mismong number ng orasan kasi kinakalawang na. Muna tayo. Presko. Kahit saan ka pumunta, malakas ang hangin. Uy. Siya nga pala, salamat din pala kay Ma'am Sanggumay. Tsaka kay Sir Chris Lord. Dahil nagbigay din sila ng dito. Ng pangkay tupoy. Ito pakita ko na to sa inyo eh. Kaso nga lang parang mahihinog na siya eh. Sayang naman kung di mapakinabangan. Ang laki. Ayan o. Tingnan nyo. Parang maano na nagabraso eh. Haba. Ang lalakwe. Dito pa lang hindi mo na maubos mag-isa to. Pahinog pa lang naman siya. Di ba siya nahihirapan? Ang lalaki nung niya bunga. Isang nipis nung pinaka niya, tawag nung katawan. Ito pa isa oh. Magaling rin si Junjun magtanim eh no? Ayan oh. Ang lalaki. Ilang tinolang manok na maluluto mo dyan. Ang galing no. Di katulad nung ibang papaya na tubo din eh, lang, maliit. May malunggay pa pala dito. Pampagatas. Ito, kuha tayo nito. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na naman tawag dito no. Alam niyo naman si Kapanalig makakalimutin eh. Ginagawa tong tea, di ba? Kuha lang tayo konti. Ano ba tawag dito? Sasabihin ko sana hindi ako alis hanggat hindi ko maisip eh. Baka abutin tayo ng hanggang bukas hindi ko pa rin maisip, hindi tayo makaalis dito. Tatanong ko nga kay Utol. Blue Ternate. Yun. Blue Ternate. Kung gusto mo maging blue yung inyong sinaing, haluan mo lang ito. Sawap. Isitahin nga natin itong lupa ni Utol. Ano? Natubo na oh. Parang hindi na binibisita ni Utol tong niya. Trespassing. Okay na yung mga saging. Ang pangarap na kubo ni Utol doon pagdating ng panahon, sabi ni Aisa Seguera, okay tayo. Namamangha talaga ako sa papaya. Parang yung malaking ganun, higit 1 kilo na yun eh. Diego, takbo! Kahit sa kalupalop maglakad dito may sili oh. Kasi kung saan lang natubo alam nila mahilig kami sa sili. Kuha tayo. Sayang naman eh. Para mapakinabangan ng tao. Yan, para pag kami kumain meron kaming sili. Sabi nila pag mahilig daw sa maanghang ang isang tao, ano siya? Kaya makakasagot nun. Hindi naman totoo yun. Pampagana lang talaga to ng pagkain. Hindi pampagana kung saan saan. Diba? Kung ano-ano inisip niyo eh. Hingal ah. Daming kahoy no. Kanino kaya to? Pwede ba ito mabili o mahingi? Hindi, para sa piyesta siguro yan. Hindi kasi ako masyadong maalam sa mga kahoy, kaya hindi ko masabi sa inyo kung anong klaseng kahoy ito. At sa oras na ito, ayan na naman ang hangin. Tumitigil siya pero hindi nagtatagal. Hangin na naman ng malakas. Kita tayo. Ang baba-baba nung medyo malapit lang yung tawag doon. Yung ating pinuntahan, hiningal agad eh. Pataas kasi. Ano kaya pwedeng gawin ngayon bukod sa dumaldal? Alanganin na kasi yung yung pinaplano ko dito sa hagdan eh. Kakapusin na tayo sa oras. Abutin na tayo ng dilim yan. Hindi natin matapos. Uy, baka ito pwede ng medyo manipis eh.
Pero pwede na rin. Pwede na natin gawing paato doon sa hawakan. Hanap pa tayo ng ano, ng medyo makapal-kapal. Para talagang laban na laban. Meron kasi makapal dito eh. Hindi pa namin nalalagyan ni Kadede ng ano to, ng brace. Sabi ko, wag na nga eh. Pero sabi nila baka mamaya may umupo na malilikot. Tatagilid yan. Tsaka lilinisin pa natin itong mga ano. Ito matatalim yan eh. Pag yan masanggi ka ng konti dyan, hiwa ka. Talim yan oh. Nahiwa nga ako nung nakaraan. Ayan oh. Pasensya na po sa daliri ah. Ano yan, kuko ng ano yan, masipag. Kuko ng taga, ano, ng taong bundok. Hanap tayo ng mga kapal dito na pwedeng pampaa. Hindi naman pwede. Sabagay pa, makapal na yung kanina eh. Pwede na siguro yun. Pero kulang pa eh. Ano yan? Tanse. Sipag nila utol. Lilinisin ko na lang itong kubo no. Kasi medyo maano pa yung lapag. Madumi. Yung pagkalinis mo, madumi na naman. Kasi nagliliparan yung mga dahon. At least nababawasan siya. Kunin lang natin yung ano, walis tambo. Kasi ginagamit nila yung walis ting-ting. Tayo walis. Ah, ito pala. Wow. Hindi na tayo mapapagod, bumaba. Linisin natin yung kubo kasi wala tayong magawa. Dalawa na naman sila naglilinis doon sa ano, doon sa baba. So ako na lang dito sa kubo. Oh, inanay na rin tong lamesa oh. Pero ang tibay nito. Kasi itong lamesa na to, kasabay pa to ng kubo eh. Pero ano lang yan, hahabulin lang yan ng ano, lason mga kapanalig no. Para sa anay, tanggal yan. Huwag kang lili pa rin ha. Kailangan dakutin agad kasi bili pa rin. Dakutin. Yeah. Nasisira na yung aking ano, gym equipment. Kinalawang na. Ayun, regalo pa naman sa akin tinubudang. Sabagay pwede naman natin siyang pinturahan. No? Pag naisipan ko ulit magpalaki ng ano, muscles, ayusin natin yan. Sa ngayon okay na tong body ko eh.
ganda ng gaspan ah. Umiikot. Nakakagana maglinis pag ganito. Kaya may alam, busit ka na. Ba't ka umiikot? Ayun, kulang na sa pihit. Nagagamit pa to ah. Itabi natin. Maganda yan. Sayang naman effort ni tatay sa pag lalagarin yan kung itatapon lang natin. Tama? Opo. Yan. Ito pwede na itapon yan. Pwede na sunugin. Para malinis na natin itong part na to. Ah! Sunugin natin mamaya yan. Maglinis ay di biro. Nakakapanot. Right. Hindi na tayo makapagpalipad ng drone sa ganitong klima o ganitong kalakas ng hangin. Minsan baka mamaya magtiwala tayo, minsan mahina yung hangin, di ba? Mamaya paglipad biglang lumakas, tangayin yung drone. Sayang naman. Yeah. Yan, maliwalas na. Nalinisan na naman ni Kautol to nung nakaraan, no? Nadumihan lang ulit kasi gumawa nga kami. Ngayon maliwalas na ulit. Iba ang lugar pag maliwalas, no? Masarap sa mata. Yun, sa ngayon nakaligom na tayo ng 30,000 na ambaga namin para sa karagdagang tawag dito, materyales para sa right of way, mga kapanalig, no? Yun nga, bali ang gagawin namin, mga kapanalig, yung 1 meter igigilid namin dito sa kanan, no? Sa ngayon kasi talagang hindi pa kakayanin kung igagawin nating 3 meters agad yung ating right of way. Baka hindi umabot yan, baka hindi pa umabot dito yung kung iti 3 meters natin. Kaya 1 meters muna, mga kapanalig, 1 meter muna yung kasya lang yung motor. Igigilid namin dito, mga kapanalig, no? Para kung sakaling pagdating ng panahon na lalaparan na yung daan, pwede tayo mag-extend dito para hindi na masayang yung unang gawa. Yun, dito 1 meter. Pag nagkaroon ulit ng pagkakataon, dito naman iduduktong namin dito. Ayan. So hindi natin igigit na yung semento.
hindi natin igigitna sa right of way yung gagawin naming daan, no? Dito sa gilid. Ayan, alam ko naman po na nagigets nyo. Ang kapal po nun ay 4. Hindi ko alam kung hanggang saan po yung aabuti nun, pero sana umabot dito hanggang sa baba, no? Ganun lang ang diskarte. Didikit namin dito sa pinakadulo 1 meter. So, pag dinuktungan kunyari 1 meter ulit, 4 ang kapal, tapos sa susunod 1 meter naman, ganun lang, duktong-duktong. Ganda rin dito sa area ni paring Jocelyn. Masarap maglagay ng mga tent, diba? Tapos bonfire, yun ang the best. Tent, bonfire, tamang kwentuhan. Sasabihin ko sana habang na-shot sila pwede, ako siguro sa mga susunod na panahon na. Ano muna tayo, pahinga. Ganda dito. Pag naayos na yung daan, hindi na rin sila mahihirapan na bumaba dito, mga kapanalig, no? Kasi nung mga nakaraan, talagang hirap dumaan dito Hindi rin basta-basta makakababa. Kaya napaka-importante na maayos na yung ating right of way. Wow, ang linis. Ha? Lilinisin? Saan? Kay Ma'am Sangguma yan magkapagawa sila? Ayun pala Ayos, shoutout kay Ma'am Sangguma tsaka kay Sir Chris Lord. Pagawa na po kayo ng kubo dito. Tatanggalin? Oo nga. Oo. Si Ma'am Sanggumay kasi nasa US, di ba? Tsaka si Sir Chris Lord, kaya hindi pa nila nakikita tong mismong nila. Lupain, ang kanilang asyenda. Pero okay ito, malamig dito. No, sarap magbakasyon. Oy, ano yan? Saging ni ma'am. Nagpaalam ka ba? Oo, paladala ko ito sa kuwas kanina. Sige. Kay LBC. Kaysa makain pa ng tawag dito, ng ibon. Ang daming saging. Ang daming puno ng saging ni Ma'am Sanggumay dito, mga kapanalig. Oo. Dati ang mga saging, akala ko, ang kukunin mo lang yung bunga. Tapos, tutubo na ulit. Yung pala, nung una punta ko sa probinsya, nakita ko pinuputol yung yung mismong puno o yung sanga. No, yung katawan, I mean. Sabi ko, ganun pala yun. Paano yun, pre? Pag yung saging lang yung kinuha mo, hindi siya tutubo ulit. Kailangan putulin mo talaga yung katawan. Okay. Ganun pala. Ang galing mo Napakabilis naman tumubo ng saging na yan. Once na putulin mo, ilang araw lang may usbong na yan sa gitna. Naalala ko tuloy sino ba yung mga yun? Tol? Si Rigondok, si Ahas. Sino-sino yung magkakasama? May dala pang isda, yung lilinisin nila yung lupa ni ni Ma'am. Si paring Tolits. Lilinisin nila yung lupa ni Ma'am Sanggumay. Bandang uli, ibang lupa yung nalinis nila. Yung lupa ni Nanay Merla. My goodness. May dala pang isda. Nakakatawa talaga yung dalawa na yun. Nakakamiss na yun Si Regondox kasi hindi pa ganong nag-active sa sa pag-vlog dahil namamasada ng tricycle. Sa tricycle kasi araw-araw meron kang income, no? Meron kang kita. Sa pag-vlog kasi every lang, once a month lang mga kapanalig. O kumbaga maghihintay ka pa sa loob ng isang buwan bago ka magkapera. Sa pagka-tricycle, araw-araw kumita kang 200, 300, di ba? Meron ka ng panggastos. Si paring Regondox may bangka, tapos meron din tricycle. Big time yun si paring Regondox Ito yung puno ng kamatsili Ibig sabihin, yung puno doon sa may yung bilog, lalaki ng ganyan. Oo. Alokban ba yun? Akala ko kamatsili din. Kasi pares sila ng ng balat. Pares sila ng balat Akala ko kung lalaki ng ganito, masisira yung pinakabilog doon. Kamatsili nga, yung iyo doon. Oo, kamatsili. Lalaki ng ganyan yon? Oo. Sabagay. Lalaki pa siya riyan. Lalaki pala yun ng ganun, di masisira yun. Ayun yung kamatsili, ayun Yan lalaki single yun Oo nga. Lumalapad na siya Dati na yan patay na. Napagkalisan lang ang dabo. Oo, napag-alisan niya. Ngayon, naging healthy. Yes. Di ba bagay na bagay? Yan puno na yan, parang isa yan sa naging design dito sa Kampanalig, no? Yung nasa gitna. Pinag-isipan ko nga kung
tatanggalin ko tong bayabas eh. Tsaka tong, ay hindi na. Tawag dito, yung nilalaga namin na, di ba nakalimutan ko na naman? Si Louie TV talaga oh. Anis! Pero wag kasi ano na yan, pinakalilim na. Tsaka para maging pantay lang yung pinaka ano niya. Pinaka itsura no. At ayun po, nakita po natin si Kadede na dala po ang kanyang nakulimbat. Para kayo ma'am, magkano maabutin ng bahay dito pag madadala ko doon? Sa taas. Sarap po kay ma'am. Ewan ko lang. Sa ibang bansa pa? Bulok na yan. Hindi kaya nga tiriba ko ng hilaw eh. Ma'am, magko-comment yan ma'am. Papadala namin dyan sa US. Magkano kaya shipping yan? Pagdating niyan, ano yan? Malambot na. Bakit yung kay Oge, yung itlog, Anong itlog? pinadala sa Pilipinas, dumating sisyo na. Nabuhay. Di ba? Dito ang dami mo makukuha saging, prutas, gulay. Sari-sari na. Walang kagutom-gutom. Oo. Basta di ka lang maselan. Opo. Lakas ng hangin. Ano natin sa eksperto yung plano ko. Kasi pag dito natin dinretch yung ano siya mahirap. Yung hanggang baba. Oo, kalangan, di ba? So, ang mangyayari, dito na lang magkakaroon ng ano, isang poste, tapos dito sa gitna, tapos dito sa dulo. Para hanggang dito lang yung may hawakan. Ayan, pababa. Para umayon lang siya sa itsura. Di ba? Oo, sa design. Tapos yung dito pahaba, yun naman iduduktungan naman natin ng paganon. Oo, para balanse. Good. Diba? Na ano na, umagri na yung ano, yung eksperto. Alright. Maganda tong ano na to. Ayun oh, may liwanag ang buhay. Maliligo sana ako kanina, naisip ko wag muna eh. Para gumaling-galing naman yung ano ko. Yung ubo. May ubo. At saka yung sipon. Sinugang wala, pare-pareho tayo. Pare-parehas. Normal yan dito. Pero habang ikaw ay tumatagal, masasanay ka na. 'Di ba? Tapos pag uwi ko na nabotas, mag-a-adjust na naman yung katawan ko sa ano, sa klima doon. Naka na. Kala mo ano yun, no? Hindi, totoo naman yun kasi medyo mainit dun sa part na yun eh. Oo. Saka dito sariwa hangin. Hindi naman sa ano, syempre doon medyo mapollution na. Dahil sa mga sasakyan, di ba? Arte. O, tapos na sila utol maglinis. Ako rin, tapos na ako sa mga ginagawa ko dun sa kubo. Diba, ang dami natin na pagdaldalan. Mapapogi pa si Kadede. Ano titignan mo dyan, pre? Alak 4. Hindi, alas 4 nga. Oo nga, alas 4 na ba? Pahinga na, pahinga. Alright. O, ito lang Red Horse. Walang laman. Yung nakita kong paggatong kanina, pwede dito sana yun. Oh. Pag ganun. Tapos pael. Kaso nga lang, gagamitin sa piyesta yung panggatong. Okay mga kapalalig, nakaraos na naman tayo ng puro daldala na vlog, no? Bago ko tapusin tong vlog na to, gusto ko lang ulit kayo alokin ng aking t-shirt mga kapanalig kasi meron pang natitira. Busin nyo na po. Ayan. Itong Louie TV t-shirt ay nagkakahalaga ng 750. So meron pa po siyang shipping fee mga kapanalig, no? Pag mura lang naman. Pag Manila nasa 150 lang ata, no? Pag sa Luzon 160. 165. Pag Mindanao medyo ano lang, medyo mga 170. So meron tayong black. Ayan. At meron din tayong puti. Ay malapit na po siya maubos mga kapanalig, no. Bali ito na yung ating ano, pangalawang stock. Yung 50 pieces na nauna natin pinagawa ay naubos na po. Maraming salamat ulit kay Team no sa pagdi-design. At sa mga naka-order po, maraming salamat sa inyo. Ay siya malaking tulong din sa akin yung mga kapanalig, no. Sa lahat po ng gusto pang order, kontakin nyo lang po ako sa aking Facebook account. So ito po yung ano, Louie Akupang. Yan, pwede po tayo dyan mag-usap kung paano po maipapadala sa inyo. Sa mga OFW na gusto pong bumili, yung ginagawa po ng iba, pinapadala na lang po sa mga kamag-anak nila sa Pinas. Tapos if ever na umuwi sila dito sa ano, sa Pinas, tsaka nila kinukuha. Ano lang naman yun, suggestion lang para may idea kayo mga kapanalig. Nagpapadala rin tayo sa ano, sa ibang bansa. Ang problema, hindi ko pa napupunta yung DHL. Bigla akong naalala, may umu-order nga pala na ano,
na taga-ibang bansa. Yun na lang mga kapanalig, no? Sana po makasuporta kayo sa aking clothing. Bili na po kayo. Kontakin nyo ako. Ilalagay ko sa description yung link ng aking Facebook account. Maraming salamat po. Bye-bye!